Kumpirmadong nasawi ang isang Pilipina sa malaking sunog sa isang residential complex sa Hong Kong noong Miyerkules. Bayani naman ang turing sa isa pa nating kababayan na hindi iniwan at pinrotektahan ang alaga niyang sanggol sa kasagsagan ng sunog. At nakatutok si Salima Refran. Sa tinaguriang deadliest fire sa Hong Kong sa loob ng halos 80 taon, kinumpirma ng konsulado na nasawi ang isang OFW na napaulat na nawawala. Kinilala siyang si Marian Pascual Esteban ng Cainta, Rizal. Ang pamilya ni Esteban pinuntahan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac at OWA Administrator Patricia Yvonne Caunan para iparating ang kanilang pakikiramay. Tiniyak nila ang tulong para sa pag-uwi ng labi ng biktima, pati sa pag-aaral ng kanyang 10 taong gulang na anak. Ang Filipino community sa Hong Kong nagtipon-tipon sa misa para ipagdasal si Esteban at ang iba pang naapektuhan ng malaking sunog sa residential complex. Pero sa gitna ng pagluluksa, isa nating kababayan ang tinitingala bilang simbolo ng katapangan at kabayanihan. Si Rodora Alcaraz, isang domestic helper na nasaktan sa sunog at nagpapagaling ngayon sa ospital. Sa kasagsagan ng sunog, hindi niya iniwan ang alaga niyang 3 buwan na sanggol at pinotektahan habang ilang oras na natrap sa loob ng kwartong puno ng uso. Iba talaga yung care niya sa kids eh. Iba yung pagmamahal niya sa mga alaga niya. Ay nakakaiyak. It's so like her to put her life on the line for someone else. Kasi talagang very caring talaga siya. I feel sad about her, but I salute her for being so good despite of this tragic incident. She did not abandon her responsibility. I hope that this will make the Hong Kong community the essence, the importance of domestic workers, that even in the tragic situation, we will not abide or we will not abandon our job. Ayon sa ating konsulado sa Hong Kong, 89 na Pilipino ang ligtas at accounted for. 2 naman ang biniberipika pa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.